Ayun po, good morning po sa lahat. Inaayahan ko na po ang lahat para makinig po ng salita ng Panginoon. Amen. So before we start po, let's start for a prayer. Hallelujah, Jesus Lord. Maraming salamat po, Panginoon, for this morning, Lord God, na nandirito po kami, na makikinig ng salita mo, Panginoon. Lord God, maraming salamat po, Lord, sa mga nagdaang araw, Panginoon, na ginabayan niyo po kami. Hindi niyo po kami hinayaan, Panginoon, na masaktan, Lord God, o magkaroon ng sakit, Panginoon, Lord God, ma-hospital, Panginoon. Maraming salamat for your guidance and safety, Panginoon, na binibigay ninyo sa amin, Lord God. And Lord, for your word, Panginoon, Lord God, kayo po ang mag-speak, Panginoon, Lord God. Mangusap po kayo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At kayo po, Panginoon, nawa ang kanilang makita, Lord God, sa buhay ko, Panginoon, Lord God. Maraming salamat din po, Lord God, dahil ginagamit ninyo kami, Panginoon, ng mga trabahador ninyo, Panginoon, Lord God, para makilala pa kayo, Panginoon, Lord God, yung pagmamahal na binigay ninyo, Panginoon. And Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga kasalanan na nagagawa namin, Lord God. Yung puso namin mapag-pride, Panginoon, yung puso namin may bitterness, Panginoon, may inggit, may jealousy, Panginoon, na nararamdaman, Panginoon, Lord God. Sinusurrender po namin sa inyo, Panginoon, yung buhay namin ngayon, Lord God. And Lord, as we tackle your word, Panginoon, kayo po nawa ang siyang mag-speak sa buhay ng bawat isa. And again, Lord God, we just want to honor your name, glorify your name, in Jesus' name we pray. Amen. So, yun. Before we start po, gusto ko pong title tong Sunday Bite na I Choose to Give. Amen. Ayan. So, mas pinili ko magbigay. Ayan. Yan po yung title natin ngayon. Bago po lahat, may tanong muna po ako. Bakit po ba tayo nagtatrabaho? Amen. So, bakit tayo nagtatrabaho? Amen. So, pag tiyanong sa atin yun, una nating maiisip, sahod, pera, amen, blessing. Yun yung una nating masasagot sa tanong na yon. Well, tama naman po kasi we work kasi meron pong rewards, 'di ba? Alam ba natin kung ano yung rewards na yon? Oh, alam natin. Kaya nga tayo nagtatrabaho 'di ba? Magtatrabaho ka pa kung hindi mo alam kung ano makukuha mo. 'Di ba? Parang ang imposible naman mag-work nang hindi mo alam kung ano yung makukuha mo. Amen. Minsan kahit tinatamad na tayo, nakakaramdam tayo ng pagod, mas gusto pa rin natin magtrabaho kasi alam natin at the end of the day, merong reward. Ando doon yung sahod. Amen. Ando doon at the end of the day. Amen. Pero habang nagtatrabaho tayo, syempre hindi may iwasan na meron tayong pagdadaanan. So, may tatlo lang pong bibigay na example ng mga pagdadaanan natin pag nagtrabaho tayo. So, syempre, madami yan Sobrang dami yan Una po, training. So, syempre, kapag pumasok tayo sa work, kung anumang workplace yung pinasukan natin, pagdadaanan muna natin yung training. Amen? So, tuturuan muna tayo ng specific na work. Halimbawa, IT ka, ganun. So, tuturuan ka mag-coding, di ba, ganun. So, sa computer-based ka, tuturuan ka mag-coding. Or kung mag-aayos ka mo ng computer, tuturuan ka paano mag-assemble or disassemble nung computer na yon. Kapag naman nagluluto ka, syempre, tuturuan ka muna magluto. Amen? Ganun po yun. Meron po tayong training na pinagdadaanan. Pangalawa po, practice. So, hindi porket na training mo na siya, hindi mo na siya ipapractice. So, pagdadaanan mo din na araw-arawin mo siyang ipapractice. Amen? Kasi, yun nga yung trabaho na pinili mo. So, ipapractice mo din siya everyday. Amen? Pangatlo po, time. Pinagdadaanan din natin yung oras. Kasi po, di ba minsan kapag late tayo, ganyan, nakakaltasan tayo kasi late tayo. So, merong kapalit yung late. Kaya pinagdadaanan din natin yung oras. Or kapag nagkakasakit tayo, sayang din yung oras na yun, di ba? Halimbawa, pinabayaan natin yung sarili natin. Hindi tayo nakapasok kinabukasan. So, ganun po yung nangyayari. So, ngayon po, pag-aaralan natin is parable of the workers in the vineyard. So, basahin ko po yung story. Sabi po sa Matthew 20, verse 1 to 16 po to. Ayan. Sige na nga, Tagalog tayo. Ay, ito, English yan. For the kingdom of heaven is like a master of a house who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. Amen. After agreeing with the laborers for a denarius a day he sent them into his vineyard. Amen. Tapos sumunod, and going out above the third hour, he saw others standing idle in the marketplace. And to them he said, you go into the vineyard too, and whatever is right, I will give you. Amen. Tapos yan, so they went, going out again about the sixth hour, and the ninth hour, he said, sige. And about the 11th hour, he went out and found others standing. And he said to them, why do you stand there idle all day? Amen. Tapos they said to him, because no one has hired us. He said to them, you go into the vineyard too.
Tapos, yan. Diyan muna po tayo mag-stop. So, ito po yung ginawa nung, sa version ko po kasi sabi landowners. So, ang representation po kasi ng landowners dito is si God. Amen? So, si Jesus, siya yung representation dito ng landowners. So, may hinire po siya. May hinire po siya, 4. Sabi kasi dito, ayan, di ba sa 1, for the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire workers for his vineyard. He agreed to pay them a denarius for the day and sent them into his vineyard. So yun po yung una. Pangalawa, ito, about 9 in the morning, so 9 a.m. in the morning, umalis na naman siya, may nakita na naman siya nakatayo. So tandaan niyo po ito, nakatayo, tapos wala silang ginagawa. Amen. So nakatayo sila doon sa marketplace, wala silang ginagawa. So sinabihan niya sila, ikaw din, pumunta din kayo sa vineyard ko, magtrabaho kayo, bibigyan ko kayo kung ano yung nararapat. So, may kasunduan pong nangyari dito Okay, may kasunduan pong nangyari. So they went, tapos umalis na naman yung landowner. Tapos, eto, afternoon naman, 3 in the afternoon, 3 p.m., umalis na naman siya. Tapos, may nakita na naman siya. Tsaka may nakita din siya ng 5 p.m. in the afternoon na naman. Tapos, eto yung tinanong ng landowner, tinanong ni Lord to. Why have you been standing here all day long doing nothing? Bakit kayo nakatayo lang dito, wala kayong ginagawa? Sabi niya ganun. Tapos sagot nila, wala po kasing nag-hire sa amin eh. Yun yung sagot ng mga tao dito. Wala po kasing nag-hire sa amin. So sinabi ng master, he said to them, you also go and work in my vineyard. So una ko pong tanong dito, kailangan po ba ng landowner ng magtatrabaho sa kanya? Kailangan niya, di ba? Kaya nga siya naghahanap eh. Hindi naman siya aalis, tapos wala lang. Wala kang trabaho, pasok ka na lang. Hindi naman siya ganun eh. So, kailangan din ng master na may magtatrabaho sa kanya. So, the workers who were hired, ito na yung next story. So, na-hired na sila. Tapos, ito na, tapos na yung trabaho nila. Verse 9, the workers who were hired about 5 in the afternoon. Ito po yung huling pinasok dun sa trabaho ng vineyard. Okay? So, came and each receive a denarius. So may natanggap sila based doon sa sinabi ng landowners na whatever is right, I will give. So sinabi niya kasi yon. So bago pa pumasok yung mga nagtrabaho doon as a landowner, nagtrabaho kay Lord, alam na kung ano yung matatanggap na reward. Amen po? Alam na kung ano yung meron. Amen? So tapos umagree din sila. Sinabi din, they agree. Amen? They agree, sabi. So 10, so when those came who were hired first, they expected to receive more. Amen? So nag-expect sila. Nag-expect sila ng mas malaki yung matatanggap nila. Amen? So yun yung naging problema dito. Kaya naman, pagkapasok ng verse 11, when they received it, they began to grumble against the landowner. Nagalit sila. So, nagreklamo, ganun. Pero, sinearch ko po kasi ano ba talaga ibig sabihin ng grumbled. So, ito kasi ibig sabihin niya, complaining about something in a bad-tempered way. So, nagre-reklamo sila ng medyo galit. Pagalit sila bakit ito lang? Yung nauna sa akin, parehas lang kami Bakit ito lang yung sa akin? So, nakulangan sila. Amen? So, nagre-reklamo sila, bakit ang konti, hindi naman konti. Binigay naman sa kanila yung tama, pero bakit nagreklamo sila? Amen? So, yun. Tuloy tayo. These who hired last work only 1 hour. So 1 hour lang tinrabaho nila. Tapos they said, and you have made them equal to us who have borne the burden of the work and the heat of the day. So nagre-reklamo sila kasi kanina pa sila nagtatrabaho, pero pare-parehas lang sila ng sinahod. Tapos sabi ng master sa 13, but he answered one of them, I am not being unfair to you, friend. Sabi niya ganun. So naalala ko lang po sa salitang friend kasi alam ko sinabihan din ni Jesus si Judas nung bago siya i-betray ni Judas na friend eh. Ayun na. Naalala ko lang po. Tapos, sabi dito, didn't you agree to work for a denarius? So, pinaalala nung landowner, di ba, nagkasundo tayo na ito yung babayad ko sa'yo, di ba? Take your pay and go. I want to give the one who was hired last the same as I gave you. Don't I have right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous? Tapos sabi po ng landowner dito, so the last will be the first, and the first will be the last. Amen. So, ito po yung nangyari. So, balikan lang po natin. May hired po yung landowner ng 4 sa umaga, sa 9 a.m., 3 p.m., and 5 p.m. na mga workers niya. Tapos,
nagkasundo sila na ito yung ibabayad. Amen. So doon pa lang sa nauna, binigyan na siya ng security na meron siyang matatanggap. Ayun, binigyan siya ng security na meron na siyang matatanggap. And tinanggap yon nung magtatrabaho. Amen. So ganun din sa mga pangalawa, pangatlo, tsaka sa huling hinard. So ayun, tinanggap din nila yon na may ganun. Pero nung time na tapos na yung trabaho nila, dun nagalit yung mga nauna kasi nag-expect sila ng mas malaki yung matatanggap nila eh. Kasi nauna sila eh. Amen? Tandaan nyo po yun ha. They expected more. Amen? But they received a denarius. Yung napagkasunduan lang. Nung nakuha na nila yun, nagalit sila dun sa landowner. Nagalit sila, nagko-complain sila, bakit ganun lang yung natanggap nila, galit pa sila, di ba? Tapos, ang sagot ng landowner, I am not being unfair to you, sabi niya. Di ba ako fair para sa'yo? Yung nakalimutan po kasi nung mga nagtrabaho dun, yung security nung binigay na sa kanila nung landowner, na secure na kayo, yan na nga yung matatanggap nyo, di ba? Yun yung nakalimutan nila. Minsan ganito po kasi tayo bilang nagtatrabaho na sa Panginoon, minsan nagkakaroon po tayo ng ganitong heart. Ayaw nating mas binibless yung iba. Amen. So yung denarius po kasi dito, representing the grace of the Lord. Amen. Yun po kasi yung na-reveal sa akin na ito grace ng Panginoon, hindi porket ganito yung nauna ka, ganyan, mas malaki yung sa'yo. Buti nga nauna tayo eh. Amen. Yun yung pinaka na-realize ko dito, buti nauna tayo na nagtrabaho sa Panginoon kasi paano kung yung last na yun na pala yung huli, tapos wala na, di ba? So paano kung hindi pa tayo na-hire sa mga una, pangalawa, pangatlo, pangapat na beses? Paano pag hindi pa pala tayo na-hire doon? Buti nga, na-hire tayo eh, di ba? Yun po yung problema natin na mas gusto natin, tayo lang yung binibless. Ayaw natin binibless yung iba. Amen. Nagiging selfish po tayo pagdating sa blessing, pagdating sa grace ng Panginoon. Alam niyo po yun, pinaranas sa atin ng Panginoon yung pagmamahal niya, pinaranas niya sa atin yung habag niya, yung grasya niya, pinaranas niya, pero sa iba ayaw nating iparanas. Diba? Yung tanong ng master dito, hindi ba ako unfair sa inyo? Eh kung sa totoosin nga po, tayo yung unfair sa Panginoon eh. Amen. Tayo yung unfair kay Lord. Kahit tayo na po yung nagtatrabaho. Nung sinabi sa kanila ng Panginoon, wala ba kayong ginagawa? Sige, pumunta kayo dun sa vineyard ko, magtrabaho kayo. Inaccept nila. Amen. Tinanggap nila. Parang tayo yan eh. When God called us, sasabihin niya, yes Lord, I'll answer you for your calling, I'll work. Pero nung habang nagtatrabaho na tayo, nakakalimutan natin ba't tayo nagsimula. Amen. Nakakalimutan natin yon. Tapos, ang pinakamasakit pang part dito, tayo kasi yung nagdidikta paano magbe-bless si Lord. Amen. Tayo kasi yung nagdidikta paano magbe-bless si Lord. Ganun po tayo bilang worker ng Panginoon. Nagiging ganun po tayo. Amen. So, may tinatanggal po kasi tayo sa Panginoon eh. Tinatanggal po natin, we don't allow God to work. So, tinatanggal natin yung karapatan ng Panginoon para siya naman yung mag-bless. Amen. Tinatanggal natin yung karapatan ng Panginoon para magbigay ng denarius din sa iba. Para magbigay din ng grace sa iba. Amen. Marami naman tinatawag ang Panginoon eh. Pero yung nagiging problema po kasi natin, yung heart natin, masyado po kasi tayo nagiging ma-pride. Masyado tayo nag-e-expect ng mas malaki. Amen. Hindi natin na-appreciate kung ano ba yung trabaho na binigay ng Panginoon sa atin. Amen. Isa pong na-realize ko dito, no? Kasi nag-complain sila eh. 'Di ba? So, parang nilagay ko po kasi yung sarili ko doon eh. Halimbawa, nakita ko yung nauna sa akin na, uy, parehas ng sahod ko yun ah. Parang gano'n. Pero nauna ako sa kanya, matagal na ako sa kanya. Parang parehas ng sahod ko yun ah. Uy, baka mas malaki yung matanggap ko. Pwede naman po kasi tayo mag-expect ng malaki sa Panginoon, pero wag tayo mag-complain na hindi tayo binigyan ng expectations natin. Kasi yung mas na-realize ko po dito, pwede naman silang maglambing siguro dun sa landowner, di ba? Pwede silang maglambing kay Lord. Boss, baka naman po, bonus, di ba? Pwede naman nilang sabihin yun eh. Pwede naman nilang sabihin na, baka pwede po mag-bonus dyan, balato po, ganun. Pwede naman nilang sabihin. Pero, nagagalit sila eh, na parang, umiinit yung dugo nila eh. Kasi yun lang yung natanggap nila, nag-expect sila ng malaki. Parang, hindi pa tayo pwede maglambing sa Panginoon? Amen. Bisa po kasi nag-work tayo na, okay, tapos na yung trabaho natin, eto na, okay na, ganun. Nakakalimutan natin maglambing minsan kay Lord ng gusto nating mga bagay. Tapos nagtatampo tayo kapag
hindi tayo nabibigyan, hindi naman natin siya sinasabihan. Amen? Hindi naman tayo nagsasabi sa kanya na, 'di ba, pag nga sa mga work, minsan yung mga boss natin, sinasabihan natin na, boss, pwede po ba maka-advance, 'di ba, ganun. Kasi may ganito lang po, ganyan. Pinapakiusapan. Amen? Pero sa Panginoon, hindi natin kayang pakiusapan. Hindi natin kayang magsabi sa Kanya. Nagagalit pa tayo. Amen? Yun po kasi yung representation dito ni Lord. Kaya nga po nakakalimutan po natin minsan yung John 14:13 eh. Sabi po kasi sa John 14:13, whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. Ang linaw na nun sa mga nagtatrabaho dun, no? Kasama na nila yung landowner dun, no? Diba? Pwede naman kasi talaga nilang sabihin eh. Pero bakit hindi? Diba? Kaya po, ito po yung masakit na sinabi nung landowner, sinabi ni Lord. Sabi niya po kasi dito, wala ba akong karapatan? Amen. Wala ba akong karapatan na magbigay? Amen. Hanapin ko lang po Ito, sabi niya po dito. But he replied to them sa 13, I am doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius? Sabi niya po kasi dito. Sa 15, don't I have the right to do what I want with my own money? Wala ba akong karapatang ibigay yung sarili kong grasya sa iba? Yun po kasi yung ibig sabihin ni Lord. Amen. Yun kasi yung ibig sabihin ni Lord. Kaya po sabi niya sa 16, so the last will be the first, and the first will be the last. Kasi po, bakit po naging ganun yung dulo? Kasi po, eto po yun. O naiinggit ka lang dahil mapagbigay ako. Yun po yung gustong iparealize sa atin ni Lord ngayon na buti tayo nakapagtrabaho tayo. Amen. Buti tayo nandito tayo, nakakatayo tayo, ayan, nakikilala natin yung Panginoon. Pero minsan, meron tayong heart na, we serve for blessing. Amen. Nakakalimutan natin na nag-serve tayo para dun sa master natin. Para dun sa landowner na nag-hire sa atin. Amen. Isa pong hindi natin napansin dito is ito po. Ano po yung ginagawa ng mga tao, yung sa kwento po to, bago sila i-hire? Yan. Wala po kasi silang ginagawa. So nakatayo lang sila, nag-aantay, hindi po ba alam kung may tatanggap ba sa kanila o wala, di ba? Ganon. Di nila alam eh. So, sabihin natin, kasi sagot nila dito, no one hired us, di ba? So, pwedeng nag-hire din naman sila sa iba. So, naghanap sila ng mapagtatrabahuan, di ba? Amen. Bakit kaya sila yung tinawag? Amen. So, napatanong ako, Lord, bakit kaya yung tinatawag mo yung mga walang ginagawa, tapos nakatayo lang, no? Parang tayo yun eh. Yung pinaka-example ko po kasi dito is like nung bago ako mapunta sa church kasi tambay ka lang sa bahay eh. Diba? Tambay ka lang sa bahay, ganyan. Pakanta-kanta ka lang sa bahay, pa-jam-jam ka lang sa bahay, sa mga klase. Wala kang ginagawa, nag-aaral ka lang, ganun. Tapos I realized na parang nakita ko ni Lord na wala kang ginagawa, di ba? Trabaho ka sa akin. Parang ginanon niya ako nung binabasa ko to eh. Tapos na-realize ko po dito kasi na hindi naman hinanapan ni Lord yung mga workers na to ng qualification. Hindi niya hinanapan ng requirements. Amen? Hindi niya sinabi na naghanap ka pala ng trabaho, asa na yung resume mo. Hindi niya sinabihan ng ganun eh. Naghanap ka pala ng trabaho, marunong ka ba sa ganun? Hindi niya sinabihan eh. Ang sabi niya, wala kayong ginagawa. Sige, punta kayo sa vineyard ko, magtrabaho kayo. Amen? I realized dito na God qualifies them to work. Amen? Kinwalify ni Lord yung mga yun para magtrabaho. Kaya nalungkot po ako sa sagot ng Panginoon na wala ba akong karapatan para dun sa grace ko. Kasi diniktahan po na ang mga workers na to na ito lang yung na-receive ko, ang tagal ko nung nagtatrabaho. Amen. Baka po kasi habang tumatagal na nagsiserve tayo sa Panginoon, nagkakaroon po tayo ng heart ng ganun eh. Amen. Na nagkakaroon tayo ng heart na naiinggit sa iba kasi mas binibless sila. Amen. Kaya nga tayo tinawag ng Panginoon para mag-bless din ng iba eh. Hindi na, tawagin mo sila pero mas bless ka. Hindi ganun. Tawagin mo sila, i-bless ko din sila. Ganun po kasi yung gusto ng Panginoon eh. Amen. So ginagawa nila, nung bago sila i-hire, wala silang ginagawa, tinawag sila ng Panginoon. So na-realize ko lang yung grace ni Lord na
grabe. Yung team na send more workers. Sabi ko, Lord, paano ko kaya paano mo ko i-reveal dun sa send more workers? Tapos ni-reveal niya sa akin, yung nagtrabaho na dito. So, sinad naman sila ng Panginoon eh. Tapos pinarealize sa akin ni Lord na, huwag niyong kakalimutan na baka mamaya yung heart niyo nagiging ganyan na. So, it's a warning para din sa akin to na baka yung heart mo nagiging ganyan. Hindi porket matagal ka na nagsiserve is like mas blessed ka. Blessed ka na bago mo pa sabihin na bago mo pa expect yung sarili mong mas mabless. Kasi nung tinawag tayo ng Panginoon, we are already blessed. Amen. Naranasan na natin yung pinaranas niya sa atin. Amen. So, wag po natin didiktahan ng Panginoon kung anong gusto niyang gawin sa buhay ng iba at sa buhay din natin. Kasi minsan nagiging ganun tayo eh. Sige Lord, magtatrabaho ako sa iyo, pero ito yung gusto kong makuha. Diba? May commission tayo, angas. Diba? Minsan ganun tayo sa Panginoon eh. Lord, sige, gagawin ko yung ministry mong to, pero gusto ko ganito May ganun tayo eh. Parang, kung ganun pala yung pakikitungo natin sa Panginoon, tinawag pa natin siyang Lord. Amen? So, dapat tawagin na lang natin pala si Lord na, boy, di ba? Parang, tol, tatrabaho ako sa iyo pero ito yung gusto ko makuha. So, di ba? Amen? Parang sa akin, ang kapal naman natin para sabihin Lord, tapos gusto natin diktahan yung Panginoon kung paano niya i-bless yung buhay natin. Amen? Masyado tayo nagiging judgmental. Nagkakamali tayo ng judgment sa buhay natin, sa buhay din ng bawat isa. Mas lalo tayo nagiging judgmental sa paghuhusga ng Panginoon. Amen? Wherein, si Lord na to, siya yung may-ari. Kaya nga sabi niya, don't I have the right to do what I want with my own money? Wala ba akong karapatan dun? Amen? So, nung pinapakaisip ko po to, ano kaya yung pakiramdam ng mga nagtrabaho dito nung sinabi nila na kay Lord na wala ba ako yung sinabi nila dito na yung nag-complain sila na this who were hired last work only 1 hour. Sabi nila yung mga nagtrabaho to, 1 oras na nagtrabaho, tapos parehas lang ng sa akin. Diba? Pagalit yun kasi they grumbled Diba? Sabi dito Tapos sinabi ng Panginoon, don't I have the right to do what I want with my own money? Amen. Kaya po, this morning po, let's evaluate. Ano po ba yung puso natin ngayon? Kasi hindi po may iwasan na mapapagod tayo kakaserve, na mahihirapan din tayo kakaserve. Amen. May mga pagdadaanan din tayo. Di ba nga, yung mga sa physical world pa lang na work na pinagdadaan natin, napapagod na po tayo. Di ba? Siyempre, napapagod din po tayo. Pero ang tanong po kasi, saan po ba tayo mas nagdedwell? Are we leaning for the rewards na makukuha natin at the end of the day? Or are we just looking for something na gusto nating mas madaming ibigay? Amen. Kasi nag-agree naman po sila dito na magtatrabaho sila dun sa vineyard ng landowner. Nag-agree sila dun. So, wala silang sinabing complain. Hindi sila nagtanong Nag-agree po sila dun. Pero nung time na, ito na mas, baka po kasi minsan dadating sa buhay natin na mas, pag may nakita tayo mas binibless na tao, sa paningin natin, may nakikita tayo na mas binibless ni Lord yung buhay nila kaysa sa atin, baka mamaya naiinggit na po tayo. Amen. So, yung inggit po kasi, napakalaking distraction yan sa buhay natin Sobrang daming pwede niyang gawin. Amen. Dahil sa inggit na yan, pwede tayong magalit, maging bitter yung puso natin. Yun po kasi yung tinatanim nun Amen. Kaya po yun po yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon dito na, as we work for the Lord, huwag nating hayaan na yung puso natin magkaroon ng inggit. Amen. Huwag nating hayaan na yung puso natin, puro na lang tayo nagko-complain ng pagalit. Amen. Kaya po, wag natin didiktahan ng Panginoon kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay ng bawat isa. Amen. Lagi po natin tatandaan yung sinabi ni Lord dito. Wala ba akong karapatang gawin ang gusto kong gawin sa pera ko? Or kung sa interpretation na nireveal sa akin ng Panginoon, wala ba akong karapatang gawin kung ano yung gusto kong gawin dun sa grace na meron ako? Amen. So, yun lang naman po. I hope po na ma-remind po tayo ng Panginoon sa umaga na to that si God pa din yung may control sa lahat. Siya pa din ang magbibigay, sa Kanya pa din yung plano. Kasi ang nangyayari po sa story natin minsan
my will, not God. Amen. So dapat ang mangyari po kasi, God will, not mine. Amen. So manalangin po tayo. Yes, Lord, the Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po, Panginoon, for this morning, Panginoon, for your word, Panginoon, Lord God, that you choose to give, Panginoon, Lord God. And Lord, tunay nga, Panginoon, na ikaw lang ang nag-iisang Diyos, ikaw lang ang nag-iisang hari na totoo, na buhay, Panginoon, Lord God. And Lord, ipaalala niyo po sa amin, Panginoon, Lord God, na minsan yung puso namin nagiging ganito, na nagkakaroon kami ng inggit, Panginoon, Lord God, na minsan na may kasama kami tatrabaho din sa iyo, Panginoon, pero nagiging bitter kami sa buhay nila, Panginoon, Lord God. Lagi kaming nagtatanong na bakit kaya mas blessed sila kaysa sa amin, Panginoon, Lord God. Wherein nakakalimutan namin bakit ba kami nagtrabaho sa inyo, Panginoon, Lord God. Bakit ba namin tinanggap yung task na binigay ninyo sa amin, Panginoon, Lord God. Yung purpose, Panginoon, minsan nakakalimutan namin, Lord God. Lord, help us to remind, Panginoon, Lord God, bakit ba kami nagsiserve sa iyo, Panginoon, bakit ba kami nagserve sa iyo simula nung una pa lang, Panginoon. Lord God, tulungan niyo po kaming mas maging malakas pa, Lord God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa journey na to, Lord God, sa Christian walk na to, Panginoon, Lord God. At tulungan niyo rin po kami, Panginoon, Lord God, na may invite pa, Panginoon, ng mga soul, Panginoon, Lord God, na mas mag-serve din sa iyo, Panginoon, Lord God. Help us, Panginoon, to remind, Panginoon, Lord God, na i-bless nyo din yung iba, katulad ng pag-bless ninyo sa amin, Panginoon. At kung mas i-bless nyo man sila, Panginoon, Lord God, mas magpapasalamat pa kami sa inyo, Panginoon, Lord. Dahil nakilala ka nila, Panginoon, Lord God. And Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang to, Lord God. I pray, Panginoon, sa magaganap ngayon, Lord God, praise and worship, Panginoon, maranasan nawa namin yung presensya mo, Panginoon, Lord God, yung salita mo, Panginoon, Lord God, tulungan niyo po, Panginoon, na yung mga tenga namin, yung mga puso namin, Panginoon, Lord God, makinig, Lord God, ng salita mo, Panginoon, open our eyes, Panginoon, open our soul, Panginoon, our minds, Panginoon, Lord God, para makinig ng salita mo, Panginoon, Lord God. Kayo na po, Panginoon, na siya malwatian, sa inyo na po lahat ng papuri, pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.